Meron. Hindi lang to Hello full comics people! Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Late Night. Napaka late night at may kasama akong naka-fish eye late ngayon. night. Oo. Hindi ko rin alam kung ba't Si fish eye to. si Mr. Nels Yumol ng We Will Doodle. At ipopromote namin ngayon yung event. Malapit na yung event. Oo Um, nga, oo nga. DoodleCon 2025. Okay, the first DoodleCon, tama ba? May nangyari na Yes. bang ganito noon, Nels, o wala pa? Wala pa. Pero yun nga, meron akong experience. Of course, yung We Will Doodle kasi ano naman yan. Experiential usually, di ba? So we've been part of different events, ganyan. Tapos, I also had my hand on organizing an event before na medyo similar na dito. Pero ito yung Mhm. first time na talagang talagang ang concentration niya ay art, 'di ba? Okay. Yeah. Ayan. So bago tayo magkwentuhan pa, i-share natin yung link nasa Indie Comics Podcast Facebook page para mas maraming makanood. While we're sharing the link nung live, i-remind ko lang yung mga nanonood na ang Indie Comics Podcast ay may YouTube channel and Wow. meron din kaming nandun lahat, doon ko tinatambak yung mga episodes. Tapos nandun din yung meron din kaming Spotify, Google Podcast, iTunes. So legit na legit tong Mm, podcast namin. daming, Um, daming, daming ganap. mm, yes. So, Nels, bago natin pag-usapan itong DoodleCon 2025, introduce mo muna kami sa yung yourself, and We Will Doodle. Pwede mo bang i-introduce yung si Sir Nels Yumol at We Will Doodle? So, yeah. So ako si Nels. Tagal ko na rin sa industriya eh. Tagal ko na rin sa industriya. Parang sobrang fan ako ng ng art in general. Nag-start ako actually nung high school ako, comics talaga yung ano ko eh. Kaya sobrang sobrang saya ko na na booming pa rin hanggang ngayon, 'di ba? Hindi siya namamatay yung natin, yung kultura natin ng comics. When I Mhm. started rin kasi like hindi ako naging like super professional comics na but I've been a fan. Actually, kahit yung mga artist natin na na dating nagko-comics sa naabutan ko pa yung nagko-comics kasi na na mga camera ready yung ginagawa. Mm, Yung camera ready, alam niyo yung nasa may Gasi, ganyan, oo. Infinity. Mm. Nagpunta pa ako doon as in nagparang intern ako nung mga 13 years old ako sa So, mga comics. oo. Oo, So, yung mga ginagawa pa lang noon, Kick Fighter. So kaya kakilala ko nun yan sila sila Jimmy Menes, sila Gilbert Gilbert Ponsanto. Monsanto, oo. Louis Oo, Antonio. sobrang sobrang tagal na nitong na na parang kasi sobrang blessed rin ako na parang yung mga Filipino artists hindi naman sila hindi talaga tayo gatekeepers pagdating sa mga alam natin. Mm. Kasi parang, ewan ko parang so far, siguro rin ako, fortunate ako na na yung mga nakakasalamuha ko rin, hindi sila like swapang dun sa alam nila. So Oo. nung time na yun, talagang ako yun, na parang nag-intern ako sa kanila in some way, kahit na hindi pa Mhm. internship time yun, di ba? So from comics, parang napunta ako sa world naman ng medyo fine art, I guess, Mm. na Mhm. yung mga exhibit na eksena. So Oo. yun yung ginagawa ko nung college ako. Parang na-meet ko tong mga art groups. Na-meet ko actually artist din from Mhm. bago pa maging Comic-Con. So kami nagmi-meet rin kami ng like weekly. So iba pa yung dynamics. Sobrang nakakamiss rin yun kasi iba-ibang walks of art yung nandun. Like Mm. galing sa mga may teatro, may stand-up comedy, may of course
may comics, nandyan sila Lindon, and then yung mga ano sila rin yung Comic-Con, di ba? Pero at the same time, nagsimula talaga kami sa artist din. As in, Okay. doon ko talaga sila naging na, I mean, siguro pwede ko kung ano sabihin rin na in some way, naging mentor ko din sila. Kasi kaya rooted sa akin yung paggawa ng event, paggawa ng experience. So, matagal ako naging graphic designer, hanggang sa naging senior designer, up to pagiging creative director. Nag-work rin ako for TV, for brands, ganyan. Nag-advertising ako, ganyan na work. So, sobrang parang ano yung haba ng journey ko. 2 dekada na halos yung, well, 2 dekada, more than. Dalawang dekada yung journey ko sa iba-ibang klase ng creative work. So, Siguro nung parang yung turning point rin kasi when I was working for GMA, nag-work ako sa GMA sa network ng mga 6 years, ganyan. Yung almost the last year namin, doon namin naisip ko lang na parang what if maglagay ako ng mga papel doon sa isang cubicle. Tapos siya, parang experiment ko siya na parang, kasi nandun ka sa isang department na puro creatives, di ba? So, paano mag-interact yung mga doodles ng mga tao? Kasi iba-iba eh. Pwedeng magdoodle sila ng character, pwedeng magdoodle sila ng, let's say, parang quote, di ba? Parang may linya silang isusulat. Hanggang sa nag-interact siya. At that time, I was on my 6th solo exhibit. Parang 6 ba? Or 7, parang ganyan. So parang nag-isip rin ako ng way na parang how do I close this exhibit na in some way gusto ko siyang i-flip. So nung time na yun, sobrang hilig ko sa Sandman. Yung covers lalo ng Sandman. Dave McKean, Dave McKean. Sobrang idol ko yung si Dave McKean pagdating dun sa mga composition niya, yung pagko-collage niya. Nagkaroon ako ng point na na parang nagtutok rin ako tungkol sa collage kasi parang may formula ako on how to do yung mga traditional na mga collage. Hanggang sa ginawa ko rin yung formula na yun papunta sa digital. Kaya nung time na yun, gusto ko ng something na parang kabaliktaran nung ginagawa ko. So although may color yung ginagawa ko nung time na yun, so kailangan parang sobrang flip. So kailangan black and white. Hindi siya digital. Dapat spontaneous siya kasi kung titignan mo yung gawa nila Dave McKean, syempre planado yan, di ba? Oo. Alam mo bawat isang element dun sa design, planado yung So gusto ko yung idea na parang spontaneous, hindi ka bounded by parameters, I guess, yung parameters ng job order. 'Di ba? Kasi job order 'yan usually, 'di ba? Pag mag-work ka, may parameters. Lalo na nung time na yun, nag-work ako sa corporate. Tapos sobrang given yung everyday, it's all about parameters. Parang ito yung gagawin mo, hanggang dito lang yung yung design mo. Meron ka mga safe na zones dun sa TV, 'di ba? Kasi broadcast yung ginagawa namin. So parang sobrang kabaliktaran at dapat group siya. Kasi yung idea dapat group siya. Kabaliktaran siya nung ako as Nels. So, ayun. So, ginawa kong closing na show yung We Will Doodle. Yung We Will Doodle, of course, kaya siya kailangan collab siya. So, meron kaming mga ginawang pillars para sa kanya. Dapat, group work. Dapat collaborative work. Dapat hindi siya bounded by the idea na na hanggang dito lang gagawin mo. Hindi, hanggang pwede ba ako mag-characters, pwede ba ako maggawa ng wala kang bounds, di ba? It was supposed to be talaga na break from our corporate work. Yun yung idea namin with We Will Doodle. So nabuhay siya, parang pangsarado sa isang exhibit ko. Tapos yung mga naging founding members ay galing rin dun sa mga groups na sinamahan ko. So nandyan of course, yung mga kasama ko
sa network, sa GMA, nung time na yun. Tapos, yung mga kasama ko rin sa Ang Inc. Kasi naging part rin ako ng Ang Inc. Noon. Okay. Tapos, yung ibang mga taga, of course, Pilipinas Street Plan, di ba? So, Mm. sobrang iba-iba yung iba-ibang mix ng mga tao. Tapos, naging, nag-pick up siya. Nag-pick up lang siya ng what if gumawa tayo ng second na exhibit, ng totoong exhibit ng We Will Doodle na yung pangalan. So doon, Mm. dahil ang pillar ng We Will Doodle ay collaboration, gumawa kami ng show na parang, like, talagang collab. Gagawa kami ng artwork, sa isang canvas, tapos pinapunta namin yung mga idol naming mga artists. So, galing sa mga iba-ibang design groups, iba-ibang illustration groups, in-expand namin yung We Will Doodle dun sa mga friends namin, mga sikat na friends, di ba? So, nandyan yung, syempre, shoutout sa mga Electrolychee, Team Manila, si Leroy New, di ba? Yung mga, ngayon, sobrang mga big time na idol namin pa rin yung mga yan. Pero ang galing kasi, from there, iba-iba na. Doon na kami nag-start working with clients. Yung evolution kasi usually kasi 'di ba parang tatanungin ka, bakit doodling? Ano ba yung, Yeah. 'di ba, ano ba yung doodling, 'di ba? Doodling usually ay associated dun sa art na ginagawa mo na supposed to be mindless. Hanggang sa, in some way, naging parang rin siya, parang art style. People would say that it is an art style, I guess. Meron siyang traits na mukha siyang line art from specific pens, 'di ba? Parang ganun. So people would associate yung doodling dun sa mga ganung klase ng description. Line art, most of the time it's black and white dahil sa yun nga. Of course, walang parameters eh. Parang line art lang siya. Then eventually, in order for us also, like, natutunan lang namin kasi working with clients, yung We Will Doodle, meron sila, bumabalik yung idea na parang there are actually parameters once you work with specific brands, diba? So there was sort of like the next step for We Will Doodle was supposed to marry yung idea of doodling as a mindless art form and doodling as a mindful art form, di ba? So, dalawang side na siya. May mindless na doodling ka, pero kailangan in some way, may mindful na aspect yung work. Hindi siya random. Hindi na siya random eh. Parang, although it's sort of, in a way, meron ka pa ring freedom to create yung mga random elements. Clients would ask you specific elements pertaining to their campaign. Let's say you work with a brand na, let's say, streetwear, or let's say, sneakers, ganyan. They will work on, they are, maybe on that time that they commissioned you to create the artwork, meron silang specific na campaign that they are launching, di ba? So, kaya align siya dapat with what we are tasked to do. So, kunyari, let's say they give us a list. Ano ba yung mga, technically, may pillars rin sila for that campaign. Di ba? So, let's say, sabihin sa inyo, dapat may Filipino elements. Dapat meron siyang, medyo specific, let's say, family, ganyan. Shopping, mga ganyan. Minsan may mga ganyan mga elements na ibibigay sa inyo, lalo na if you work with a mall, ganyan. Di ba, kunyari may mall. Like, kunyari sa SM, sabihin sa inyo na SM, ito yung mga nakikita kasi ng mga tao. So, we would like to give them sort of that feeling, di ba, na pagkat tinignan nila yung artwork, okay, may shopping, may dining experience, meron kang, it's a family thing, di ba? Yung going to the mall or maybe with loved ones and friends. So, these are specific elements that are sort of giving you the parameters naman. So, nagbabago na ulit yung doodling para sa amin. Pero,
lagi kami bumabalik dun sa idea na we are there to create and collaborate. So, yun yung laging dinidikit namin sa We Will Doodle. For the longest time, we would do yung mga artwork na lahat kami, aligned kami dun sa concept ng na kailangan gawin, di ba? Mhm. May science rin namin yung paggawa ng ng visual bank yung tawag namin. Kasi parang dapat nasa likod ng utak mo eh. Parang kinukuha mo yung elements, di ba? Yeah. Kasi kunyari, tayo as artist, we have a specific set of how we draw yung mga face, di ba? Alam mo kaagad na Mel Casipit yun kasi alam mo may set of Mel Casipit na muka, di ba? Or alam mo kung RD Aquino yun kasi alam mo kung gaano kalambot yung niya, yung mga linya niya, hindi siya yung gagawa ng matalas na mga kanto, di ba? Yeah. So iba-iba, meron kang way of di ba? Of drawing yung mga certain characters mo. Meron kang hagod, ganyan. Pero ito lahat to, hinuhugot mo siya sa likod eh. Mm. 'Di ba meron kang visual bank kung paano nag-work. Meron kang set of limbs, set of eyes, set of faces of how you sort of do your 'di ba, yung composition mo ng art. Ito yung tinitrain, dito namin tinitrain din. Pagka meron kaming mga workshop, sobrang big on developing that visual bank. Kasi that makes you in a way more efficient when you create a doodle style artwork kasi you just tap onto that bank eh. Parang mag-drawing ako ng mukha dito. Maglalagay ako ng creature, pero yung creature parang ilang beses mo na siyang drawing. Alam mo na yung kunyari meron kang specific set. Tapos when you look at the space kasi parang kami yung doodling na style na gusto namin, like We Will Doodle signature siya, maximalism. Maximalism yung iniikutan niya. Hindi siya yung doodling na ang laki ng space, ganyan. May mga may mga white space. Oo, para siyang puzzle eh, in a way. Na lalo na if you do a collaborative na doodle na artwork. So, kunyari, magsisimula yung isa dito, yung isa nandito, yung isang matangkad, magdodrawing siya ng mataas na character or mataas na element. And eventually, all of those spaces, parang nawawala siya. Kasi you are trying to eliminate yung mga space na yun in between. So, kunyari pag gumawa ka ng character dito tapos nag-offshoot ka papunta dito, ito, negative space na siya, di ba? So, ano yung character na bagay ulit dito? So, pwede kami mag-collab dun sa isa, meron siyang space dun. Parang kinakain ng mga doodles yung mga space. So, para siyang, in a way, at the back of our head, para siyang gamified na artwork. Kasi, iniisip mo na, okay, maganda yung dito. Lalo na on the fly. Sobrang fun ng mga projects. Kasi on the fly, you could actually do the creative direction. Kasi like separately, meron kaming mga characters that we create. Alam rin namin yung mga weights ng mga characters na yun. Maybe yung character ng isang artist is more into parang mga mas malaking bloke ng shade ng black, ganyan, di ba? So, ibang yun. So, alam mo na parang, in order for you to balance a specific space visually, kailangan ng mga blocks of, di ba, mga darker areas. So, alam mo, ito, magdodrawing to ng ninja dito. Sabihin mo dun sa isang artist na parang, dun sa isang nagdoodle na parang, dude, pwede mo bang dagdag yung ninja mo dito sa space na to? So, we do the creative direction then on the fly. Kaya, iba-ibang experience yung collaborative na work. Sobrang nakaka-release siya ng tension. Kasi yun rin naman yung goal ng art para sa amin is to sort of be that escape from the daily stresses of, kasi lahat naman tayo kailangan kumita, 'di ba? Yeah. Lahat tayo para mabuhay tayo in some way, meron pa rin tayong of course, yung financial na aspect to yung creative work na ginagawa natin. So, ako naman lagi akong big on the idea na parang strike a balance with yung ginagawa mo na corporate and also kung may ginagawa ka ng yan, di ba? So, parang even though I'm a
freelancer din since parang mga tagal na din eh. Tagal na rin akong freelance eh. Pero may regular work. Ako yun talaga yung advice ko eh. Parang to not ano pa rin na give up na. Kasi in some way, sana na lahat tayo makakanap tayo nung katapat talaga natin na client na sobrang valued yung work natin, na sobrang bagay yung ginagawa natin, that they would take us in their na dun sa arms nila, na parang na regular ka, na in some way parang kang regular na employee, that you get to work with them, na sobrang seamless yung ninyo, bagay ka dun sa brand nila, ganyan. So ako parang ganun. Fortunate ako enough na nakahanap ako ng mga clients na ganun, na I could work with them na hindi sila super strict. Of course, you get a budget for you to pay for your bills every, di ba? Like regularly. So yun talaga yung goal ko rin, na like kung mag-freelance ako, dapat yun talaga yung mahanap ko, na something na sobrang at the meron kang fallback. Kung hindi man yung personal projects mo ay nagiging win sa'yo for that specific month, dapat meron ka pa rin fallback. Sobrang daldal ko, Mel. So ikaw nga, tanungin mo ako, Mel. Sorry. Yung mga itatanong ko kasi sinagot mo na habang nagsasalita. Sorry. Pero thank you for introducing us sa We Will Doodle at sa'yo. Pati yung sa creative process na ginagawa nyo sa pagdudoodle. Kapag ito, question lang regarding dun sa mga sinabi mo kanina. So halimbawa, meron pa rin sa isang person o lahat kayo art direct dun sa isang malaking wall, halimbawa na gagawin nyo ng doodle art? Kami kasi parang lahat dapat creative director. But ang idea namin, if you get the client, lalo na kung ikaw na yung parang liaison ng client, ikaw yung parang for that specific account. Siyempre ikaw yung magka-cascade. Parang rin, in some way para siyang structure ng, let's say, an agency. Kung yung work ng mga agencies, 'di ba? Parang merong client services. Sila yung nakikipag-usap dun sa client, tapos may magka-cascade papunta dun sa mga creatives, papunta sa project management. In We Will Doodle, kailangan meron kaming hats na ganun. Parang okay, eto si ganito. Once siya yung parang of course baka mas ka-close niya tong client na to, 'di ba? At sa kanya kinascade yung siya yung nagki-creative director for that specific project. And it also builds parang yung idea namin, it builds that that leadership aspect for everyone, na parang they get to do the art direction. So ako ganun, yun yung ko, parang kailangan may chance rin everyone to grow. Okay. 'Di ba? Ito ito hindi ko alam kung pwede mong sagutin o secret to. Halimbawa meron kayong ginawang isang project, isang wall, pipinturahan, tapos sa big brand yung nag-commission sa inyo. Ikaw yung nakakuha or someone from your team, siya yung nakakuha. Paano yung hatian naman nung bayad? Equally divided ba o dapat mas malaki yung hati nung nakahanap nung project? Dapat merong dapat meron pa rin finder's fee. Although of course as a group, kailangan meron kayong parang tawag dito, may yung company dapat siya, parang extra person. Technically yun yung mga kung sakaling mga incidental na gastos, doon namin siya binabulk up. So let's say mag-work for that project, 5 na designers, ganyan. 6 person si We Will Doodle. Kasi napupunta sa kanya yung budget doon sa yung budget para sa mga incidental in the future. Okay. Or kahit na doon sa project na to, let's say doon sa current na project, kailangan yung kumain. Kami parang we always have yung sort of yung mind setting. Dapat happy ka. Dapat you're in that state na masaya ka, fulfilled ka. Nagkukwentuhan kami throughout the project. Kailangan bago kami gumawa, meron kaming tawag namin good food. So pag kami, busog ka talaga kasi makikita mo dun sa work
Kung meron kang konting gripe dun sa current na situation mo habang nagwo-work. Oo. So, ganun. Meron kaming isang incident na parang medyo weird. Kasi parang may isang client kami before na may event, may live art. Pero yung, of course, alam naman namin na in some way, we are tagged as a supplier for that event. Pero syempre, hindi namin na isip na parang, o nga no, hindi tayo makakapag good food dito. Yung bibigyan kayo ng, anong tawag dyan? Yung pagkain ng supplier, like nakalagay yung sa mga styro, naka-pack ganyan. lunch. Oo, tapos wala pa kaming proper seating, ganyan dun sa area nung kung saan kami mag-work. Parang backstage yata yun ng isang event, tapos nasa isang sulok lang kaming mainit na kumakain. So parang from that experience, tinatry ko talaga na parang get a budget for na dapat it helps yung mindset na happy yung mga tao, happy yung mga mag-work on that project. Yun yung na rin namin, ini-insist rin namin siya, like if we work with the client, sabihin ko na rin kaagad na parang on top of this, kailangan masarap yung food namin as part ng contract. Masarap yung food, kumain na kami ng kasi it sets the it sets the tone for, and it will reflect kasi. It will reflect. It's a given na mag-reflect talaga siya. So parang ako, yun talaga, ini-insist ko siya with na hindi kami tratuhin as supplier lang. Kasi malaking component yung art dun sa project na yun. Kaya rin we agreed on that project. Kasi alam namin na sobrang instrumental yung gawa ng mga creatives for that specific na project. Hindi lang siya parang side note, 'di ba? Na parang lang dagdag rekado lang doon sa Kaya we choose the projects naman. I mean, hindi naman kami hindi kami nagsasabi na ganitong level lang kami. At nakikipag-work rin kami kahit na sa mga clients na na minsan lang, 'di ba? Kapalit lang ng whatever. Ex-deal lang, 'di ba? Hindi naman siya Kasi kung love namin yung project at alam namin it will sort of reflect rin dun sa portfolio, 'di ba? Ako personally ganun din ako mag-work like meron akong, so I've been working with makita niyo dito Ideascape since I resigned from my last work based dun sa burnout. So umiikot lang naman yan aabot ka dun sa masustress ka sa work, 'di ba? Pero at that time, when yung umabot na ako dun sa talagang tipping point na feeling ko hindi ko na talaga kaya at kailangan ko muna mag-chill. Tapos yung dun sa corporate ko na yun na last, I guess mas marami kaming ginagawa na parang hindi rin siya, I mean, gets mo na gusto mo yung challenge, di ba? Pero kung challenge siya like forever, parang ang hirap. Parang hindi mo na overcome yung challenge. So baka lang hindi ka lang talaga fit dun sa na yun, dun sa job na yun. I mean, kailangan mo rin maintindihan. Alam mo naman yun, maintindihan mo rin siya on your own, di ba? May isip mo na baka hindi talaga ako fit dito. Baka kailangan ko na talaga Pero in good terms, nung umalis ako doon, sabi ko lang kailangan ko talaga mag-recuperate from all of the yung pressure, burnout sa work, 'di ba? Pero ang dami ko ring learnings kasi from that corporate na work. Then nung nakapagpahinga ako ng a few months, naisip ko events na yung gusto kong gawin. I handled some events rin kasi before dun sa corporate na work ko na yun. So, meron akong idea na parang alam ko na kung paano gumawa. Alam ko na kung paano. Theoretically, minsan parang ganun ka, di ba? As an artist. Theoretically, parang alam ko na gumawa ng kaya na eh. Sabi ko parang pwede na to, kaya ko na tong gawin. So, I think yung learnings ko from that, in-apply ko siya muna sa mga ibang events na ginagawa namin with Ideascape. Then, nagkaroon ako ng chance na parang to pitch na what if gumawa ako ng event na gusto ko talagang gawin. So, from doing something na we did an event na specifically
targets the creatives, yung burnt out na mga creatives. So we called that Burnout Festival. Wow. So I did yung yung may section talaga siya for art. So Comiket was there. JP Quizon was there. Lyndon from Comic Con was there. So friends rin from yung mga street artists, yung mga nag-graffiti. Nagpasok rin ako dun sa artist alley namin. It was a small artist alley lang naman, but it was a proof of concept for me already na parang I'll take the chance to scale that idea. It was just a segment of Burnout Festival. Makita niyo rin with Burnout Festival, if you also check out yung mga ginawa namin, there are all of the creatives that was part of the event, they had the chance to share their burnout stories. So that 'di ba? Paano nga ba nila na overcome yung burnout and stress? Ano yung creative approach nila to fighting that burnout? So yun yung idea. So nagsalita tong mga iba-ibang mga artist friends natin. I also had a hand-on sharing rin. Some of my, of course, We Will Doodle is a big chunk of it. Yun yung nakatulong sa akin with my burnout doing art, 'di ba? So that tsaka yung storya mismo ni We Will Doodle was sprung out of the idea na it was something to sort of give us a break from doing all of the corporate work. So technically, yun siya, burnout story rin siya, 'di ba? So fast forward to this year, yan nga, kaya namin ginawa yung DoodleCon it was sort of like that expansion of that little segment, the Artist Alley for Burnout Festival, was enough proof of concept na we could push this to the next level. And of course, we have been lovers of different di ba, mga conventions. I was part of course, Comic-Con when it was starting out, di ba? So, nakita ko rin kung paano nila ginawa yung whole kung paano ginawa yung event. Comiket, 'di ba? Ang dami rin nating times na nasa Comiket, attending Comiket, having a table in Comiket, even sticker con, and all of this yung mga experiences and yung mga friends na gather natin from all of these conventions, they are also part of DoodleCon kasi we want this to be sort of like a culmination of one, the growth trend of We Will Doodle as a brand and as a now parang opening the doors and sharing that idea of create and collaborate. And you could see that dito, it was more than just create and collaboration. Creation and collaboration. Ang ginawa na namin dito, create, collaborate, and celebrate. Because we are celebrating the idea of doodling per se. Ano nga ba yung, di ba, babalik ko tayo na dun sa idea na yung doodling kasi mindless yan. Pero at the same time, it is the start of everything that you do as a creative. Bago ka gumawa ng storyboard, pwedeng i-doodle mo muna yung mga characters, hindi mo muna siya ipa-final. Di ba? Bago ka gumawa ng, let's say, gusto mong gumawa ng character for a sticker or for a brand, siyempre, doodle mo muna siya. So yung idea namin, it's not just yung doodling as a creative style, but more of a jumping point for all of the creations that we do, di ba? Kaya rin, dalawang halves kasi itong DoodleCon. Habang nangyayari, kasi like any convention, meron tayong marketplace. So you have all of these merchants, all of these vendors that are creatives, and they are sharing their creativity through their merchandise that they did. But they all have the stories behind those. So, isa na yun, it is a proof of concept that you start from a doodle, then you could create an actual product. Then now, friends from different walks nga of yung mga iba-ibang mga industries, iba-ibang art, mag-share din sila. So we have 13 speakers coming from iba-iba, from ad agencies, design studios, even Marvel, di ba? Someone from Marvel
So all of these different creatives, they all we all share the same idea na na lahat tayo nag-start tayo from doodling. And it's the main driving communication of DoodleCon, that everything starts from a doodle. So yun yung idea sa amin sa kanya, na parang kailangan namin siyang ma-instill in some way dun sa mga dun sa mga magiging yung mga pupunta dun sa event. We wanted to inspire them and connect them also with, like, andito na yung mga makers. Nakita niyo yung mga gumawa, yung mga iba-ibang mga crafters. Even the brands, they are helping out to push that communication, to communicate that yun nga, doodling is the start of everything. So with the brands that are coming in, let's say Sharpie will be there. Sharpie, Aquaflask, Power Mac, World Balance, Spoof. So sobrang iba-iba, dude. Sobrang gusto kong yung mix na to. And makikita nyo dito yung mga brands mag-collab. Nakita ka na ba ng event na nagko-collab, like solid yung mga brands? So minix and match ko sila. Makikita nyo mag-collab si Sharpie and Aquaflask. Magko-customize ka ng Aquaflask mo, pero ang gamit mo Sharpie. Di ba sobrang kailangan mong pagdikitin yun. Si Power Mac, magko-collab siya with Be Happy. Hindi pa nga namin ako comms to eh. Pero sa Flower Mac, magko-collab kay Be Happy yan. Namin. Sa simula pa lang, inisip ko lang paano sila magko-collab. So, kunyari, let's say si Power Mac, they'll be providing mga iPads on the day. Pwede kang mag-drawing dun sa iPad na naka-station with Be Happy. Then, magagawa mo siya into tote bags, into mugs, into dami. Pwedeng parang pwede ka gumawa ata ng mga keychain, PVC, mga art cards, ganyan. So, daming pwedeng mangyari. And Power Mac also, gusto nila rin maging in some way, gumawa kami ng segment na baka may side na competitive yung mga artists. They are actually giving away an iPad Pro. iPad Pro and a Pencil Pro. So, excited ako dito kasi I'm still vetting some of the artists. So, inisip ko pa kung sino. Pero, 8 na artists maglalaban-laban until makuha nila yung iPad Pro sa dulo ng araw. So, excited ako dun. So, sobrang maraming iba-iba. sasali dyan. Sobrang iba-iba. Kailangan ko na siyang i-comms this week. So, dapat hopefully mga Friday, meron akong Pero, spread the word, man. Sobrang excited ako na maikwento sa inyo yung mga mangyayari. Yung Gap, yung Gap as a brand, yung Gap na clothing line, di ba? They will be facilitating yung isang area na may malalaking Gap letters na pwede natin ilagyan ng artwork. Ganun siya. Pero rin, yung mga materials would be coming from brands like Davies kasi meron tayong paint. Sharpie would also bring their new acrylic markers na nagma-match with acrylic paint. So pwede mong i-mix yun dun sa acrylic. Kunyari, let's say gumawa ka na, naglatag ka na ng mga flat mo na acrylic, di ba? Mag-work yung Sharpie na let's say kailangan mo nung parang pinaka line art nung illustration mo. So magko-combine yun. So all of these brands are collaborating. So sobrang kakaiba. Meron akong kakaibang mga naisip kasing mga collabs dito. And of course, nandyan yung mga natin, yung mga friends natin from different conventions and art groups. So, di ba? Andyan si Ang Ink, Comiket, Comic-Con, Common Room. Tulco is a brand of paint naman na ginagamit for shirts. So they'll be bringing in, iba rin, sobrang iba rin, na meron silang experience zone na gagawin na i-demo nila yung paint nila na pwede mong gamitin on shirts. Na diretso na, ikaw na lang mismo yung magpa-paint, hindi mo na kailangan mag-silk screen actually. As in yung galaw ng paint para ka nag-acrylic sa canvas.
So ipapahid mo na lang parang brush, gano'n? Pahid mo na lang, tapos papatuyuin mo, i-cure mo by heating rin. Pwede mong planchahin. Patungan mo ng pagtuyo na, patungan mo lang ng sheet of paper, di ba? Tapos planchahin mo. Para lumubog yung paint palalo. So may mga ganun, di ba? Patrons of the Arts will also be doing a small activation. Meron rin silang event, di ba? After ng DoodleCon will also be part of Patrons of the Arts. So, nandun yung spirit of collaboration eh. Sobrang excited ako palagi dun sa idea ng laging merong pwede kang makakolab. Lagi kang may mahanap na like minds, kindred spirits, kumbaga, na artists or creative groups na you would belong to, di ba? So kaya rin nandito rin to mga friends natin from different kasi ito yung mga baka pwede ka pa na maging part ng Ang Ink, di ba? Itong isang con-goer, di ba? Meron pa lang application si Ang Ink at the start of the year. So pwede ka pa mag-prep kasi meron niyang So they'll be communicating din yung mga, in some way yan, yung mga parang how do you become part of these groups, di ba? So sobrang iba-iba. Collabs rin with Gondi, syempre, friends natin from sobrang gusto ko rin yung Gondi kasi chocolate. Kakaiba yung nila, yung atake ng Gondi na even though they are di ba? Yan, candy, chocolate, pero nasa creative side sila. So, syempre, friends natin yan. Yabang Pinoy is on their 20th year this year. So, kaya naisip ko rin na parang, kasi I used to be part of, still, part of naman, ng Yabang Pinoy. Like, way back, nagpupunta pa kami sa mga probinsya. We do talks, we do storytelling for kids. Dito ko rin na-develop yung idea na, na parang, whenever you do, like an out of town na mga seminars, minsan hindi kayo naging kakaintindihan kasi maybe they are limited to their dialect. Pero pag nag-drawing kayo, pare-parehas, alam nila pag nag-drawing ka ng family, alam nilang family yun. So in some way, yung visual na lengguwahe ng mga artist, medyo universal eh. Universal yung So sobrang saya rin ng mga na-miss ko yun. Kaya parang this time around, nag-reconnect ako with Yabang Pinoy, so they'll be part of DoodleCon. They will be launching a new game, so that's something to look forward to. Pwesto, since itong pwesto naman na group, friends rin natin, we've been co-organizing some of the events that we've done, like a few months ago we did Luneta Art Fair, so we're doing that again next year by February. Fun yun na event. Hindi siya, kala ko dati mainit sa Luneta eh. Nakakantok pa rin pala pag nandun ka sa kasi yung event na pinagagawa namin, although outdoor siya, nasa ilalim siya ng mga puno, so mainit siya pero in some way nakakantok siya. So yeah, sobrang fun din yun. Ilang buong weekend namin siyang ginawa nung isang sa Feb. May music tayo, di ba? Na-miss ko na yung mga events na may music. So, we're bringing in friends from No-Fi. They are a collective of mga mga experimental and electronica. Yung mga merong iba-iba yung gawa nila, pero yung mix na dinala namin for DoodleCon, may halo siyang medyo chill hop, mga lo-fi, mga ganyan. So, sila yung mga meron tayong konting musical acts. So, kasi rin, para rin sa kanila, parang in some way, there is doodling involved, kahit na music yun. So, they will explain it in some way dun sa event. So, that's also something that you guys could also look forward to. Of course, buti na lang napaunlakan rin tayo ng mga media partners. Sobrang fun, sobrang makita ninyo itong lahat. So, ito, excited ako dahil sa, yun nga, based dun sa historically, syempre naging part tayo ng mga conventions na ginagawa sa Bayanihan. We've known that space as isa rin dun sa mga go-to na mga cons, di ba? So ako dahil sanay din ako dun nasanay na rin ako dun sa venue na yun, and parang feeling ko
sobrang sobrang in some way medyo gitna siya ng mga ng mga hindi naman siya like super layo, and Mm. it's a good start for DoodleCon. At Oo. least for now, we are still scaling pa rin naman. Hopefully we get to go to a bigger space in the future. But this is the first DoodleCon, so hopefully, um, 'di ba, maraming pumunta, maraming maka-experience, sana maraming ma-inspire. Yun yung Yeah. yun talaga yung end goal. Sana pumunta yung mga fans ng lahat kasi um, it's not just baka ma-discover mo pa yung mga ibang artists, 'di ba? Ma-discover mo pala na parang kasi lahat tayo as artists umiikot rin naman yung mga likings natin in terms of art style. And lahat ng mga nami-meet natin rin ng mga artist, lahat ng mga masusubukan nating mga na mga art, 'di ba? Parang ang dating nagli-leave siya ng DNA sa atin. Baka may certain hagod, may certain way of drawing yung mga mata, 'di ba? Parang Yeah. baka sana ito rin yung maging yung mag-iwan ng mga iba-ibang DNA ng mga artist na mamimit nila. Lalo na yung mga magtotalk, they'll be sharing different um yung different journeys nila. Kasi yung mga yung mga guest speakers natin, binigyan namin sila ng parang starting point dun sa mga talk nila. So all of the talks would be from doodles to blank. So guest speakers, they get to fill up that blank. 'Di ba? Ano ba yung sa'yo? Kunyari from doodles to award-winning campaigns, yun ba? Or from doodles to comic covers, ganun ba? So dito natin makikita kung siya. Ano ba yung dahil lahat tong mga gawa nila, as in yung current na mga industries that they are part of, they all started from a simple doodle. It could be a simple doodle that kickstarted a storyboard for a certain commercial, parang ganyan. Kasi kahit na like yung isang magto-talk si Pao, we used to be ka-work ko siya sa GMA. Writer siya, man. Writer siya. And he's part of the founding member talaga siya ng We Will Doodle. Kami talaga yung mga nag-start ng We Will Doodle. And you could see na sobrang lalayo na ng mga narating ng mga members, lalo na yung mga founding members. So si Pao, founding member siya. He is now the creative director for one of the biggest agencies rin in like locally, Sachi. Actually hindi lang local. Asia or 'di ba, international siya na ad agency. And nag-handle siya ng mga creative direction for commercials, 'di ba? So, pero dati kahit nag-work kami nung nag-work kami sa network, makikita mo na kung kailangan niya explain ang certain segment na kailangan niyang gawin for a show, hindi na drawing niya. Siya lang yung actually siya lang talaga yung writer dun sa office namin na nung magka-office pa kami, na gagawa talaga siya, masugid niyang gagawin yung niya, yung parang doodle niya na storyboard. Actually minsan ini-ink niya pa yun eh. So, alam mo yun, sobrang layo na ng narating niya. Sobrang proud rin ako dun sa friend ko na yun. Na ngayon siya na yung creative director ng Sachi. Although, hindi ko lang alam kung ilan ang creative directors din. Pero, well, creative director, di ba? So, ito mga agencies na yung isa pang nasa agency din na magtutok si Paolo Correa. Creative director siya for Leo Burnett. Na naging part rin siya ng We Will Doodle. So, dati rumarakit kami na We Will Doodle yung ginagawa namin. Kahit makikita nyo rin dun sa work niya, dun sa personal work niya, na meron rin siyang way of yung mas rooted siya dun sa doodling pa rin na style. Parang meron siyang DNA na nakuha niya rin, or at least baka nag-cross kami inspiration, nag-cross kami ng in some way, di ba? Kaya makita mo na meron siya ng certain flow ng We Will Doodle na
nandun ang innate dun sa gawa niya nung ano nung mga flow ng We Will rin dahil naging part nga siya ng We Will. So ito lahat to, hindi ko lang siya makakwento talaga ng ng buong buo dahil kailangan niyo siya ma-experience dun sa DoodleCon. True. 'Di ba? Kailangan niyo talaga siya ma-experience. So ayun man. Napaka dami mong binagsak na information. sorry, And pero yung isang nag-stick sa akin talaga yung free na iPad Pro. Parang sa lahat ng mga event na alam ko, never pa ako naka-experience or makaka-experience na may magbibigay ng iPad Pro. Kasi normally, diba? ang binibigay nila lang yung mga Wacom na pen tablet lang. Diba, ibang level to, man. Ibang level to. Ito na, parang iPad Pro, grabe, ang mahal-mahal niyan. Tapos may kasama pang Apple Pencil Pro. Pencil. Hindi lang siya Apple Pencil, man. Pencil Pro. So, meaning ito na yung mga top of the line ng mga iPads. Ito rin kasi, parang feeling ko, end-to-end dapat yung DoodleCon. Meron kang, you get to see all of the artists that could actually inspire you. You get to see products being made. At their face, di ba? Kita mo na parang, uy, nagdoodle ako. Pero by, let's say, after a few minutes, na siya, keychain siya, or tote bag siya, di ba? So, ang daming iba-ibang aspeto na parang end-to-end yung goal niya. Na parang ito na lahat yung mga components for you to create ng sarili mong brand or maybe even your own empire. Yun pa naman yung laging sinasabi naalala ko kasi nung dati nandito nga si Tokidoki Parang dapat yung goal mo is to create that empire. Not just a brand, not just your character. Naalala ko to kasi nung Graphica Manila to Nagpunta siya dito, nag-collab kami on an artwork, ganyan. Pero yung idea niya nga parang sinasabi niya parang lahat sinusuot nga niya yung lahat ng suot niya ay brand niya. Kasi you build that empire by doing collaborations din. Di ba makita mo sa kanya, nag-collab siya dun sa, basta isang brand ng bag. Tapos may mga mga iba-ibang mga merchandise like from shirts, meron siyang collab with Kid Robot, di ba? Yung toy brand, toy designer, toy brand, Kid Robot. So ang dami niyang mga avenues kung saan nakapag-collab siya. Kaya yun yung gusto namin mapakita dun sa mga tao na lahat ng mga tao could be creative. Maybe hindi lang siya hindi niyo pa lang siya natatap yung creative na part nung baka hindi niyo lang pa alam, baka naman di ba? So yung mga ganun, yun yung gusto namin napakita end to end talaga. Creating your own character, then maybe it could be a brand, and maybe that brand could actually collaborate with another big brand. Malay mo, ikaw na pala yung next na gagawa ng parang Mickey Mouse, na yung Mickey Mouse na yun magko-collab with another Coca-Cola. Di ba? Oo. So, ganun siya. Ganun yung idea, man. Talagang yun yung dream ng isang freelancer artist or any artist, yung makakulab mo yung mga big brands pero i-hire ka dahil sa ginagawa mo, hindi dahil may gusto silang ipagayang style or i-hire ka nila talaga sila para sa yun sa ginagawa mo talaga. Sa case nyo, yung pagdudoodle, di ba? Yeah. Pero yung, let's say, rin, may mga right mix rin siya. Parang we try to create lang din na parang a balance to maybe may gusto si brand pero gusto mo rin instill yung gawa mo, di ba? So dapat parang may balance yung dalawang side na yun. Hindi lang naman pwedeng ikaw lang din. I mean, kaya kanila kinuha rin kasi they are sort of parang betting on the idea na parang meron kang interpretation nung campaign nila or nung kailangan nilang, I don't know, maybe may slogan sila na kailangan nilang i-highlight for that, di ba? Pero your interpretation should also abide in some way with the guidelines of the brand. Yeah. Kasi yun pa rin parang kung naka-experience ka ng work with corporate, there is that balance na
Parang kahit nagdo-drawing ka ng ganito, kailangan mo pa rin dagdagan ng paano ba mag-blend yung ano nila? Maybe it's with the color, maybe it's with the elements, 'di ba? Maybe adjusting yung ano mo, yung art style mo to accommodate yung ano nila, yung baka previously meron silang way of doing the lines. Baka meron silang creative execution with their brand na parang gusto nilang transition from that papunta dun sa art style mo. So there are a lot of ways for brands to actually yung collaboration. Saan ba yung right mix of collaboration? So parang ganun, parang kailangan nyo siyang ma-determine. Like working with brands, ganun talaga yung when they get to cascade to you that project, kailangan parang bato ka na ng mga pwede mong gawin. Ako ganun yung ginagawa. What if ganito po? What if ano po yung gawin namin? What if ilatag muna namin lahat ng kulay ninyo tapos lagyan namin ng line art sa ibabaw? So may mga ganun kami talagang parang meron kaming sasabihin namin na historically nakagawa kami ng ganyan for ibang project, pero baka pa pwede natin gawing ganito, pero i-level up natin, ganyan. So iba-iba. Iba-iba yung mga challenge usually. Experience would always help you. Kasi alam ko sobrang luma na nung practice makes perfect. But also the experience gives you a little bit of di ba? An edge to your future projects. Hindi lang siya dahil nag-practice ka for that, pero baka yung experience rin yung magdadala sa'yo ng, oo nga, nagawa ko na to. Pero may mga maliliit na dun mo makita yung lahat ng mga pwedeng maging problema with that certain execution, baka ganun. Or may benefit ba siya yung certain execution na yun. So may mga ganun, man. Yeah. Ayun. Thank you very much, Nels, sa pag-introduce mo sa amin sa We Will Doodle at sa DoodleCon. Sobrang bilis ng oras, mag-isang oras na tayo. Okay, sorry. Nga ba? Okay lang yun na I congratulate nyo ngayon pa lang sa DoodleCon 2025. Sa mga nanonood, please watch out for the event June 28, 2025 sa Bayanihan Center from 9 a.m. to 9 p.m. Ayan. Maraming salamat, Nels. Gusto ko pa sana makipagkwentuhan pero may papalitan na akong diaper. So, oo. See you sa event. Thank you very much, Nels. Saan ka namin pwedeng i-follow to end? Saan ka pwedeng i-follow online? Yung usuals naman sa IG, Nelzy, N-E-L-Z-Y. At We Will Doodle, meron din sa IG. Kung gusto niyo sa FB, nels.umul. Sa FB, saan pa nga ba? DoodleCon PH. Yan. DoodleCon sa FB, may DoodleCon na page. DoodleCon PH pagdating sa IG. Yeah. So, marami. Mababasa nyo na rin dito kung ano yung mga, meron na kayong clue kung ano yung mangyayari. At makita nyo rin dun yung mga balak ng mga brands that are coming in, merchants that are coming in for the day. So, ayun. So, see you on the event. Sana spread the word. Hopefully, ma-inspire kayo ng lahat ng mga mangyayari. At sana manalo tayo ng iPad. Sobra. Yes. Diba? Sana manalo tayo ng iPad. Thank you very much, comics people. Thank you, Nels. Thank you, Mel. Bye-bye. Thank you. See you. Bye-bye.